RMN. RMN Network News. Mga nagparehistrong botante para sa BSKE aabot na sa 200,000. COMELEC handa sakaling idulog na sa Korte Suprema ang pagpapaliban sa halalan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Nasa humigit kumulang 200,000 na ang bilang ng mga nakapagparehistrong botante sa nagpapatuloy na voter registration. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, karamihan dito ay mga first-time voters o mga nasa tamang edad na para makaboto kaya nagparehistro. Inaasahan namang madaragdagan pa ito hanggang sa mga natitirang araw ng voter registration na magtatapos sa ika-10 ng Agosto. Pero sabi ni Garcia, hanggang August 7 lamang ang kanilang Special Register Anywhere program o yung mga inilagay sa mga matataong lugar gaya ng mga mall, simbahan, ospital at maging BPO companies. Wala pa tayong overall figure sa buong bansa, pero estima ko lang simula nung, kasi yung mga reports sa atin from the field, siguro mga 200,000 safe tayo doon simula nung unang araw ng registration. Dito sa Registration Anywhere, mga 6,000 na tayo ngayon yung wrap natin. Isipin nyo, paano pa kung mas mahaba yan? So again, sa mga kababayan natin, although dapat humabol tayo bago matapos ang AGIS ng Agosto, sa mga hindi po makakapagparehistro, ito pong October, 3rd week, kapag hindi natuloy ang halalan ng barangay and SK, magsisimula muli tayo ng registration. At ito po ay tatagal na hanggang Hulyo ng susunod na taon. Samantala, inaasahan na raw ng poll body na dudulog sa Korte Suprema ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal upang humiling na maglabas ng temporary restraining order sakaling maisabatas ang panukalang nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasunod nito, sinabi ni Garcia na handa silang humarap sakaling magpatawag ng pagdinig ang korte. Sa kabila niyan, kikilalanin pa rin daw ng poll body ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman at kung kailan dapat titigil ang mga paghahanda para sa halalan. Sa tanong kung titigil sila sa paghahanda kapag tuluyan ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BSKE postponement, sabi ni Garcia, sa akin pong palagay, hindi. Dapat ituloy pa rin po natin. Dahil bakit? After po kasi na Agosto 12, napakataas ang posibilidad, sinabi na nga, may pupunta sa Korte Suprema. Paano kung pinigil namin ang lahat ng paghahanda? Bigla nakakuha ngayon ng TRO, ng restraining order. Ang ibig sabihin nun, tuloy ang election sa December 1. Isipin nyo kung yung mismong kinancel namin yung filing ng certificates of candidacy. Kinancel namin yung mismong pagpapaimprenta, halimbawa later ng balota, o yung pag-procure ng mga ballot boxes, indelible ink. Tanong, makakapaghalalan ka ba ng walang kandidato? O kaya paano ka maghahalalan kung kulang ang ballot boxes? Kung kulang ang mga balota mo, wala ka na i-imprenta ang balota. So, yun ang critical. When is the right time, right moment when the COMELEC will have to stop its preparation? The answer lies on the Honorable Supreme Court. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.